ipinadama niyang tuwiran ang kanyang pag-alalay, ang kanyang pagkalinga, ang kanyang mga gabay. Papuring walang hanggan ang itinataas ko sa Ama sapagkat nga po, bagamat may mga pagkakataon na mayroong pagdalisay sa aking buhay, siya po ang aking kaagapay. Kanya sa taong darating, ang maibabahagi ko lang po na samahan niyo ako, ay patuloy po nating isabuhay ang ating mga natututunan upang sa tuwina, galak sa puso ang ating madama, kapayapaan ng kaisipan sa bawat nating pagdulog na mataimtim sa Panginoon ang ipagkakaloob. Sapagkat nga po ang nananalig ng tapat sa Panginoon, nagtitiwalang ganap na siya'y mayroong magagawa sa atin na ang imposible sa tao ay posible sa Kanya, na ang bawat kaya natin ay higit pang kaya ng Panginoon sapagkat sa Kanya lamang nanggagaling ang ating lakas at kakayahan. Kaya't kung ano man po ang inyong mga karamdaman na dala-dala sa ngayon, patuloy po nating itulog sa Panginoon at tayo manalig na mayroon siyang magagawa sa ating buhay. Kung kayo man naman po ay mayroong mabigat na dinadala sa inyong puso't kaisipan, siya lamang po ang tugon sa bawat nating panambitan. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa, sapagkat ang Panginoon ay pag-asa, siya ay pag-ibig, siya ay kalakasan, siya ay katatagan, siya ang buhay, ang biyaya, at ang liwanag na landas na mainam. Amen po ba doon? Yes, amen. Kanya po kayo, inaanyayahan ko po kayo. Tuwi-tuwi na. Hindi po ako napapagod mag-anyaya sa inyo. Lagi po tayong dumulog sa Panginoon ng may kataimtiman. At kung ano po yung mga kagalakan naming nadarama, nananalig po ako, madarama nyo rin. Yun lamang po at masaga ng bagong taon sa inyong lahat. Amen po ba doon? Amen. Naantok na po ba kayo? Opo, eto na po ulit ang aming facilitator at gigisingin kayo. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod ko naman po tatawagin ay mag-aalay sa atin ng isang awitin, si Caps Pepe. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako raw talagang mahal ng Ama. Hindi ko man alam kakanta raw ako, hindi ko man alam talagang kakanta ako ngayon Pero bago po ako kumanta, magbabahagi lang po ako sa natamo kong kagalingan dito. Ako po ay nagkaroon ng karamdaman na prostate cancer. Ito po naibahagi ko na, subalit baka po yung iba dyan hindi pa nila narinig o kasi po nung dumating po sa akin yung sakit na prostate cancer, dati po ako nagpupunta dito. September 7 po noon, araw ng Biyernes. Masakit po ang aking naramdaman, hindi ako maihi, hindi ako matae. Mga 5 beses ako magpunta roon, labas-masok ako. Nung idulog ko kay Apo, sabi niya, anak, meron kayo kang prostate cancer. Kaya hindi ka maihi, hindi ka matae. Nung kinabukasan po, koronasyon po ng ating Birhen. Gabi po noon na nagpalipad ng lobo, andun din naman ako. Anak, ika, ba't ika andyan ka? Hindi ka ika na combine. Nakita ho, meron akong catheter dito. Masaktang nararamdaman ko, pero dumalo ako nung koronasyon ng ating mahal na Birhen. Nung po inaplos na gano'n bago lumipad yung lobo nararamdaman ko talagang walang sakit. Basta teka, magbata ka lang maniwala ka lang, manalig. Sa loob ka ng 9 na araw, palalantahin ko yung prostate cancer mo na yan. Ginawa ko po yan, araw-araw pumupunta ako rin, nakakatitira ko. Pagdating po ng 9 na araw, hanggang alas 12 ng gabi, nagising ako, nakatanggal na. Wala na akong nararamdaman sakit.
Di ba pumunta ako sa CR? Nung dumumi ko para ba yung imbornal na alala meron pa lumalabas na hangin na lang. Hanggang sa umiihi ako, ang bumabaswit pa yung ari ko sa CR. Ang ginawa ko, nagdasal ako, saka umiyak. Ang iyak ko natutuwa ako at nawala na yung nararamdaman kong sakit. Sa loob lamang ng 9 na araw, pinagaling ng ama ang aking prostate cancer. May isang pera ala akong nagastos. Pero ang sabi ng mga doktor na binuntahan ko, bali 4 na doktor. Puro ganun sabi nila, operahin na. Ang gastos mo ay 80,000 sa operasyon. Wala naman akong gagastusin. Dito na lang ako nagbata. Kaya napakahiwaga rito sa dambanang ito. Buhay na buhay ang Diyos. Pinagaling ako ng walang gastos. Binigyan pa ako ng regalo nung nagmisyon kami sa Mapaniki. Iniwanan ko yung motor ko riyan. Nung gabi, umuwi ako. Nung umaga, kakargahan ko. Punong-puno. Wala na akong maikarga. Punong-puno yung tangke. Kaya ibinahagi ko rin dito yun noon. Pagkagaling namin sa Mapaniki, nagmisyon kami nila Apo ron. Kaya buhay na buhay ang Diyos. Huwag na tayong mag-alinlangan. Ako, purweba na ako. Lahat ng may mga karamdaman dyan, manalig lang kayo. Walang imposible sa Ama. Kaya ngayon, bilang pasasalamat ko sa Ama, hanggang may karamdaman ako, nag-compose ako ng isang kanta. Siguro ngayon lang, siguro ako tinawag ng Ama para yung kinumpos kong kanta na yon, ihahandog ko sa Kanya at sa inyong lahat dito sa dambanang ito. Happy New Year po sa inyong lahat. Masaya po tayo lahat ngayon. Ay, pasensya na po kayo. Matagal na po akong hindi kumakanta Noong pong pinata ako, talagang gitarista po ako. Kumakanta ako sa amateur. Nakakakuha ng prize. Pero po mula nung mag-asawa, wala na yung pagkanta ko. Pero sa gitara, pwede pa rin ako mag-gitara. Ihahandog ko sa Ama, lalong-lalo na sa ating Apo Kunching na kinalugdan. Okay, sarap, sarap namang damhin pagmamahal mo o aking Ama. Ito ngayon lang nadama mula nang makasama ka. O Ama ko, sana'y yakapin mo upang ako'y di mawalay sa'yo, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang sa'yo, Ama. Ama, ikaw aking Ama, ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ikaw ay nawala, ayaw ko nang mabuhay pa. O Ama ko, sana'y yakapin mo upang ako'y di mawalay sa'yo, pagkat ang buhay kong ito ay sadyang laan para sa'yo. At Ama, ikaw aking Ama, ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot
at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ikaw ay nawala, ayaw ko nang mabuhay pa. O Ama ko, sana'y yakapin mo upang ako'y di mawalay sa'yo. Pagkat ang buhay kong ito ay sadyang laan para sa'yo. Maraming salamat po. Pasensya na po, hindi na po ako talagang kumakanta eh. Matagal na po kasi. Ito po ang awitin ko, handog ko pa rin sa Ama at sa inyong lahat dito. Marami po akong kinumpos eh, yung pala po nakabisado ko eh. Ito po ang awitin nito eh, nung binata ako, kanta ko nito. Luman-luma po. Minsan dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Minsan ang pagluha ay di mo mapigilan. Minsan nangyayari ang di inaasahan sa buhay mo. Sa buhay mo, mababa. Minsan, parang ayaw mo nang ika'y mabuhay. Lungkot ang siyang nagahari sa iyong isipan. Minsan, nagtatanong ka sa iyong sarili, anong nangyari sa buhay mo? Minsan, umibig ng tapat ang aking puso at nagtiwala sa kanyang mga pangako. Ngunit, pasensya na po kayo, sumobra po ng baba eh. Wala na po talagang boses. Naubos na po. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod na magmumula sa Kalantipe, si kapatid na Miguela. Papurit, papasalamat po ako sa iyo, Ama, sa umaga pong ito. Tunay pong buhay kayo sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa pag-akay niyo sa akin sa dambanang ito. Papurit, walang sawang pasasalamat po sa ating minamahal na Apo Conching, ang siyang sinugo po ng Ama na para sa atin. Kaya po, Ama, salamat po. Hindi ko po alam kung paano po kung wala kami ngayon at hindi niyo po kami inakay sa inyo pong banal na dambana. Siguro po, Ama, ay naligaw na po kami. Kaya po, Ama, walang ampay pong pasasalamat ang inaalay ko sa iyo
Salamat po, Ama, sa lahat po ng biyaya na ibinibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at Happy New Year po. Ako po, matagal na po akong tagasunod nung pa pong inaayo ang ating mahal na Divine Mercy. Nakarating po ang mahal na imahin ng ating mahal na Divine sa taanan po namin. Tunay pong napakaiwaga na nangyari sa aming buhay, sapagkat po nung inaayo po ang mahal na Divine, 2 beses pong nagkaroon po ng pagkakataon na nakarating po sa amin. Subalit, salamat po sa Ama. Siguro po kung hindi po siguro nakarating ang mahal na imahe ng Divine sa aming baryo, kasi po lahat po ng nung una, ang Kalantipe po kasi ang unang inayuan ng ating Divine Mercy, kaya po napakapalad po namin. Kaya po, Ama, sa lahat po ng aming alam ko po na nalulungkot po kayo, sapagkat ang iyong pong espiritu sa baryo po namin ay nandoon lang. Subalit, ang aming pong mga kabaryo ay puspusin niyo po sila, Ama, ng iyong banal na espiritu, upang sa gayon po ay manumbalik po ang inyong ang kanilang pananampalataya sa kanilang buhay. Kasi po nakakalungkot pong sabihin sa lahat, marami po nung una pong inaayon Divine, marami po kaming pumupunta rito, subalit ngayon po konti na lang po kami. Kaya po nalulungkot po ako, at ganun din po lagi pong minimensahe ng ating mahal na Apo na nalulungkot po ang banal na espiritu sa baryo namin. Kaya po, Ama, nagsusumamo po ako sa inyo na kung ano man po ang aming mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, o ganun din po ang aming mga kapatid na hindi po lubos na nanalig at nagtiwala. Sana po, Ama, kayo po ang manguna at ibalik niyo pong muli kung papaano po ng unang ayo po ang mahal na Divine sa aming baryo. Sana po, Ama, na lukuban niyo po ng iyong banal na espiritu ang baryo namin, na sana po na manumbalik po ang aming pagsasamahan upang hindi lamang po kami, Ama, ang magkaroon ng biyaya, kundi po ang aming mga kapatid. Ama, nagpapasalamat po ako. Batid po ninyo kung ano po ang laman ng puso ko. Salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na ibinigay po niyo sa akin. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa kabiyak ng puso ko na inalay niyo po sa akin. Subalit, alam ko po na kahit malayo siya sa akin, lagi niyo po siyang ginagabayan. Salamat po sa aming minamahal na Apo Conching na patuloy pong nag-alay ng kanyang sarili para po sa aming mga anak nyo. Kaya po, mga kapatid, napakapalad po natin. Napakapalad po natin. Subalit, sabi nga po, andito na, binigay na ng Ama sa atin ang lahat. Subalit tayong mga anak niya ay hindi po natin siya lubos na nakikilala. Kaya po, mga kapatid, magnilay po tayo, magsumakit, na hindi po madaglian ang ating mga iniingi sa Ama na ibibigay niya. Subalit, magsumakit po tayo. Lahat po ng ating mga iniiling sa araw na ito, alam ko po, Ama, na ibibigay niyo po. Salamat po, Ama, sa biyayang andog po ninyo na biniyaan niyo po ako ng kahit isa pong supling. Subalit, napakapalad ko po sapagkat binigay niyo po sa akin kahit po, Ama, na malayo ang aking kabiyak ng puso, subalit nandyan po kayo na gumagabay sa aming mag-ina. Salamat po, Ama, sa aming minamahal na Apo Conching, sa kagalingang inandog niyo po sa akin, batid po ninyo, Ama, ang aking kagalingan. Salamat po, Ama, sa paggabay niyo po sa akin. Inaangking ko po na magaling na po ako, batid po ng ating mahal na Apo Conching. Salamat po sa ating minamahal na Apo, walang umpay pong pasasalamat, Ama.
ang inaalay ko po sa iyo. Salamat po, Ama. Muli, wala po akong masambit, kundi papurit pasasalamat po. Wala po akong hiniling sa iyo, Ma, na sana po gabayan niyo po ako sa araw-araw. Batid niyo po kung gagaano ko po kayo. Kung wala po kayo sa akin, hindi ko po alam, Ama, kung ano po ang mangyayari sa akin. Kaya po, salamat po sa lahat ng biyayang inandog po ninyo sa akin, Ama. Batid ko po lahat po ng biyayang natanggap ko. Lahat po ng ito, Ama, pairam niyo po sa akin. Kaya po, Ama, binabalik ko po sa inyo ang walang umpay na pasasalamat. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ngayon naman po ay ang aking tatawagin ay isa kong kapatid na alagad upang magising po ang lahat, si kapatid na Berhel. Walang hanggang papuri at pasasalamat po, dakilang Ama, sa muli po'y pagkakataon na sa amin po'y hinandog mo upang makadatal po at makatungo sa banal na dambana mo. Hinihiling ko po na pagharian mo po ako at kaming lahat ng iyong Espiritu upang ganap naming maisiwalat ang kabutihan at kadakilaan mo. Amen. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Maligayang Pasko po. Manigong bagong taon po. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga po ang sinambit po ng ating kapatid. Marapat lamang po na ating ibalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating dakilang Ama, sa ating Panginoong Hesukristo, sa banal na Espiritu, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, at panibagong pag-asa na sa atin ay hinahandog niya. At salamat din po sa mahal na Birheng Maria at sa atin pong minamahal na Apo Conching na walang sawa, walang tugot at walang humpay na sa atin ay nagmamahal. Amen po ba? Para po sa kabatiran ng bawat isa, ang araw po na ito po ang huling araw ng taon na may gawain po sa dambana ng Divine Mercy. Dahil po bukas ay Bispiras na po at ang Miyerkules po ay bagong taon, 2014 na po. 2013 po, ito na po ang huling araw ng gawain sa taong ito. Kaya mapapalad po ang bawat isa na naririto. Amen po ba? Inaangkin niyo po bang mapapalad kayo? Amen. Habang nakaupo po ako doon sa may gilid, ang pangungusap po sa aking kaisipan ay ito: anak na minamahal, pagnilayan mo itong aking ituturan. Maraming mga katauhan, abalang-abala sa oras na ito. Nagtutungo sa mga dako, pamilihan kung tawagin ito. Pipili ng mga iyahanda, prutas, bagong damit, pagkain at kung ano-ano pa. Subalit tuwiran kong ituturan, mapapalad kayong sa oras na ito'y sa akin dumatal sa dambana kong banal, sapagat inuna ninyong paghandaan na pakinggan ang aking mga aral. Itong magsisilbi ninyong kasangkapan, instrumento at pananggalang upang salubungin ang bagong taong padatal. Amen po ba? Di po masama ang maghanda. Pwede po kayong maghanda, lalo na po kung may kakayahan. Subalit ang sabi po ng ating Panginoon, kasabay ng paghahanda ng pagkaing pampisikal, ihanda rin po natin ang ating espiritual sapagkat sa pagsalubong sa bagong taon, kung ang mga banal na aral ay ating makakamtan sa pag-usad ng mga araw, itong magsisilbing kagalakan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, yung araw po na ito, para po sa akin, ay isang araw na dakila. Isang araw na dapat purihin, higit, pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Sa buong isang taon po, napakarami po nating mga biyaya at pagpapala na nakakamtan na mula sa Kanya. Tama po ba? Sino po ba dito yung mga tao na wala pang biyayang natatanggap? Pakitaas nga po yung kamay. Wala po, no po. Sino naman po dito yung mga taong maraming biyaya at pagpapalang tinanggap mula sa Diyos?
Amen po, sapagkat sabi po ng iba, anong mga biyaya? May sakit ako, may utang kami, kulang ang pagkain namin, kulang ang pera namin. Pag po tinignan natin ang lahat ng mga wala sa buhay natin, masasabi po natin na, oo nga, parang walang biyaya. Subalit kapag ang tinignan po natin sa buhay natin, sa kabila ng mga pinagdaraanan, buhay pa ako, humihinga pa ako, kahit bungi ako, may ngipin pa ako, kahit matanda ako, may panlasa pa ako, kahit matanda akong kumikirot ang rayuma ko, nakakalakad pa din naman ako, at kahit may problema ako, nariyan naman ang pamilya ko, at kahit ano pang pinagdaraanan ko, kilala ko naman ang Diyos na totoo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sabi po ng iba, binibilang yung biyaya in terms of material things. Mayaman ako, may lupa ako, may bahay ako, marami kaming ari-arian. Opo, isang biyaya. Subalit sa dako pong ito, ang tinuturo ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Salat ka man sa lahat ng bagay sa sanlibutan. Kung kilala mo amang mahal, magalak ang iyong kalooban sapagkat iba yung kayamanan ang iyong nasumpungan. Tama po ba? Ang sabi po sa akin ng banal na Espiritu, pasubali ko sa iyo, anak na minamahal ko, sa apat na sulok ng mundong ito, higit lalo sa bansang Pilipinas na tinatahanan nyo, laganap ang ginto, nakabaon sa mga kalupaan, hinuhukay, hinahanap ng mga katauhan. Subalit tuwiran kong ituturan, sa dakong paliging barangay, Candaba ang bayan, Pampangang lalawigan, doon ko ibinaon ang gintong kumikinang, dalisay na tuwiran sa dambana kong banal. Tama po ba? Bakit po? Dito po ang ginto, hindi na natin hukayin. Dito po ang ginto, hindi na natin susuksukin. Dito po ang ginto'y pinamimigay ng libre. Tumanggap po kayo ng ginto at yayaman kayo. Gintong di alahas, gintong hindi na pagbebenta, kundi gintong mga banal na aral na kung ating pakikinggan na mula sa Espiritong Banal, sa katauhan ng kinalugdan, Apo Conching ang pangalan. Mahirap ka man, isang saing na lang ang bigas mo, nagtatago ka sa pinagkakautangan mo, subalit kung ang banal na aral ang nasa sa iyo, magkakaroon ka ng pag-asa, mahal ako ng Ama, bukas baka makabayad na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, walang hanggang papuri at pasasalamat po ang ating ibinabalik sa ating Panginoon. Salamat po at may gawaing inalay siya sa bawat isa. Salamat po at may Apo Conching na ginamit siya para sa bawat isa. Sasabihin po ng iba, siguro kaya nasasabi ng mga alagad na ganyang kasarap ang buhay. Kasi mahal sila ng Diyos, wala silang pinagdaraanan. Kasi mahal sila ng Diyos, kaya nila sinasabi yan, mga kapatid, mahirap na lang pong magsalita. Tanging ang Diyos po ang nakababatid at nakakaalam ng aming mga pinagdaraanan. Subalit bakit po nakapagbibigay ng pag-asa, nakapagbibigay ng galak at ligaya? Dahil hindi po ang aming mga katauhan ang siyang nag-ahari at nangingibabaw, kundi ang Espiritong Banal na sa aming gumagamit at tuwirang humirang. Kaya po, yamang kayo po'y nakatungo sa dakong ito, nawa po kung kayo po'y mayaman, magpasalamat po kayo sa Diyos at isipin nyo po na ang kayamanan nyo ay hindi galing sa inyo at di mula sa sariling kasipagan nyo, kundi ang kayamanang natatamasa nyo sa oras na ito po'y mula sa Diyos at pinahiram sa inyo. At sa mga mahihirap po ang buhay na katulad ko na simple ang buhay, huwag po kayong malumbay. Pasalamatan po natin ang Diyos sapagkat sa kasimplihan at kapayakan ng ating buhay, dito po natin siya naramdaman at dito natin siya nakilala na lubusan. Kaya masarap ang mabuhay, masarap kilalanin ang Diyos na buhay. Sa kabila man ng mga pinagdaraanan, batid mo't nararamdaman ang kanyang wagas at dalisay na pagmamahal. Amen po ba? May babahagi lamang po ako. Isang simbang gabi po, nagsimba po ako sa isang simbahan. At sa sinimbahan ko pong simbahan, ang bumabasa po ng ebanghelyo ay seminarista. At ang naghohumilya po ay seminarista.
Pagdaka po ako'y nakikinig ng humilya ng seminarista, nangusap po ang Espiritu sa aking kaisipan. Sa mga di po nakakaalam, pumasok po kasi ako ng seminaryo. Subalit, di po pinahintulot ng Panginoon na ang 10 hanggang 12 taon na pagpasok ko po ng seminaryo, na nagtagal lang po ako sa loob ng seminaryo ng 12 araw. Kaya hindi po ako nagtagal sa seminaryo. Nangusap po ang Espiritu sa akin, anak, malulumbay ka ba? At may lumbay ka bang nadarama? Na kung di lumuwal ka ng seminaryong naturingan, di sana ikaw rin ay nangungusap na sa harapan. Isa ka ng seminaristang naturingan. Nalulumbay ba ang puso mo? Ano baga ang nadarama mo? Ang sabi po ng aking kaisipan, hindi po ako nalulumbay, sapagkat di man po ako naging paring naturingan. Subalit salamat sa iyong kabutihan, dinala mo ako sa dambana mong banal. Doon ay tuwirang kitang napapakinggan, buhay kitang kapisan sa pamamagitan ng iyong Espiritong banal, sa katauhan ng iyong kinalugdan. Apo Conching ang pangalan. Kaya po mga kapatid, kung mayroon man pong kabiguan tayong nakakamtan sa buhay, di po yun ang dahilan upang para tayo tumugot. Di po yun ang dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Ang sabi nga po, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang lumaban ka. Yun lang po alam ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat bakit ko po nasabi mga kapatid, ito lamang po lumipas na buwan, namatay po ang aking tatang, ang aking pong pinakamamahal na tatang. Kung mabibigo at paiiralin ang bilang pagkatao, mawawala ng pag-asa, malulungkot at malulumbay. Dumating ang Pasko, dumating ang bagong taon, kami po ang magkakasama sa bahay. Subalit pilit ko pong pinapasok sa aking kaisipan na wala na ang aking tatang, kasama na siya ng ama. Naririyan pa ang aking pamilya at marami pang mga kapwa ko na dapat paglingkuran ko. Kaya sa mga oras po na ito, nawa po magalak ang bawat isa. Sama-sama po nating hilingin sa ating Ama. Pasalamatan po natin siya sa buong isang taong mga biyaya at pagpapala niya, sa mga pinagdaanan natin na hindi niya tayo pinabayaan. At higit sa lahat, sa padating pong bagong taon, sama-sama po natin ipanalangin ang bawat isa na nawa ang lahat po'y maging matatag, maging matibay, higit na lumalim ang pananampalataya at makilala natin ang ating Diyos Ama. Kasabay ng mga handa, kasabay ng mga paputok, iunahin po natin at isabay ang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Walang hanggang pasasalamat po, Panginoon. At may isang Apo Conching na sa amin inalay ka. Sabi ko nga po, bukang liwayway, aming nasilayan. Amang mapagmahal na sumpungan at tuwiran, kaming makasanlibutan, tinunguhan, kinalugdan. Apo Conching ang pangalan na bago ang aming buhay. Maligayang Pasko po, manigong bagong taon, sumaatin nawang lahat ang pagpapala ng dakilang amang mahal. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po. Nagising na po ba kayo? Kung ninamnam niyo po ang mga niluwal niyang mga salita, marami po kayong mapupulot sa kanya. Ngayon naman po ang aking tatawagin ay isa pa pong mapupulutan niyo ng higit. Pakinggan niyo lamang po ang kanyang mga salita, ang aming Mother of the House. Papuri sa iyo, Amay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dako mong banal ikay paglingkuran ng buong katapatan, sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ang aming mahal Apo Conching, na sa amin ay naghubog at nagpakilalang lubos na ikaw ay Diyos na buhay, na marapat asahan at panaligan. Amen. Buhay po ba ang Diyos?
Habang nagbabahagi si kapatid na Berhel, hindi ko mapigil ang paglamig ng aking buong katawan. Nasabi ko nga, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Karampot man tayo, pero marami pa rin sa paningin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Nasabi nga, yung mga pagkakataong ito, sa unang buhay, sadyang hindi na mapakali. Sa tradisyon ng mga Pilipino, naku, iniisip na kung ano ilalagay sa lamesa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat dumaan po ako doon. Dumaan po ako sa ganyang senaryo. Nung hindi ko pa alam ang katotohanan na pag-uulat at pagtupad sa ating Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, 29 pa lang, December 29 pa lang, sigurado, iniisip ko na kung ilang prutas sa ilalagay, ito na yung budget. Ngayon, alam niyo po, walang appeal na sa akin ang prutas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kanina po, naglalakad kami. Nako, sabi ko, wag niyo po kaming tuksuhin. Wala na kaming pambili ng ganyan. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, alam niyo po, purihin, dakilain ang ating Panginoon, sapagkat kahapon po ay maghapon na ibinigay ng Ama ang pagkatao. Ano po, siguro sa bawat isa ganun din. Sapagkat bilang mga Pilipino at anak ng Diyos, siguro hindi na mawawala sa atin yung tradisyon na kailangan limpyahin mo lahat bago pumasok ang panibagong taon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At isa po ako doon, at alam ko po, isa rin po ang mahal na apo na naglilinis. At talaga pong, sabi ko nga, Ama, nawa po hindi umatake ang aking allergy. At ibigay mo po sa akin ang maghapong ito sa pagtupad bilang tahanan sa matagal na panahon na hindi ko na halos maapuhap ang bawat kaukulan. Subalit, alam niyo po ba, salamat sa Ama sapagkat sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, ang mga hinirang, ang mga alagad, higit lalo ang ating mahal na Apo Kunching, kapag tumutupad na po bilang pagkatao sa tahanan, hindi na basta-basta na ganito-ganito, kundi lahat ng pinutupad mo may mensahe ng Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nararanasan niyo po ba yun? Siyempre po, alamin niyo po at nasahin niyo pong maranasan ninyo. Kahapon po, maaga po akong gumising. Sabi ni kapatid na Pearl, saan ka pupunta? Biniro ko siya, rarampa ako. Buhay po ba ang Diyos? Sabi kong ganun sa kanya. Bakit? Siyempre may mga kaukulang katauhan na may binisita po akong mga kaibigan na nagmimithi. Sapagkat nung una pong naglingkod ako, hanggang mga kasalukuyan naglilingkod ako, hindi na po kami kagaya nung dati na nakikita. Subalit naroon po yung pagmimithi na sa unang buhay, hindi lingid sa inyo, sa unang karunungang pantaong binahagi sa amin, sadyang ito na po yung peak na ang dami na pong konsulta, nagtatanong lahat. At salamat sa Ama, nakatricycle lang po ako, 4 na bahay yung pinuntahan, 5 bahay yung pinuntahan ko, inabot po ako ng 10. At pagbalik ko po, sabi ko po sa Ama, sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo. Kaya po pala, ipinahakbang mo ang aking mga paa sa dako roon sa mga kaibigan ko. Pinatutuhanan mo sa akin na mula pa po pala noon na hindi pa ako nakakaparito sa dako mong banal, ikaw na talaga ang naghahari sa... What? Amen po ba yun? Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Hindi upang magmayabang, kundi upang higit matarok na minsan tayo mga tao sa mga kaganapan natin sa ating mga buhay, lalo't pag hindi po maganda, nahihit tayo kay God. Amen? Lalo't ang mga patutuo sa iyo ay yung kaukulan na parang hindi maganda sa pandinig, hindi maganda sa pakiramdam, akala natin pinabayaan tayo ng Diyos. Subalit sa mga kaganapan na ikaw ay naririto ngayon, na naiisip mo na ang Diyos ang lumingap sa iyo mula sa simula, wala po palang maiisip na pangit na nagaganap sa buhay mo, kundi sa bawat araw, ang iisipin mo, bawang kabutihan ang dulot ng Diyos sa tao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sadyang pinagalak po talaga ako ng aking mga tinunguhan. Hindi ako namasko, subalit pinakita lang ng Ama. Pinatunayan po niya sa puso ko na kung paano ating mahal na Apo Kunching ay nagbahagi sa dakong ito ng katotohanan ukol sa kanyang salita. Sa unang buhay, maaaring sabihin na ang galak sapagkat tao ka na ginamit. Subalit alam niyo po, ngayon, huwag kayo sa akin magpasalamat, kundi magpasalamat kayo sa Diyos. Sapagkat akala ko rin noon ako bilang tao, subalit hindi pala.
Ginamit lang tayo pare-parehas ng Diyos, subalit dapat unahin yung pasalamatan ng Diyos sa lahat na nakamtan nyo sa buhay nyo. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, walang pagkabula ang kanyang salita na higit lalong umigting ang pagnanasa ko pong paglingkuran ng Diyos, na alam ko po na sa dakong ito sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, hindi po tayo inililigaw, kundi tayo po ay humahakbang sa tuwid na landasin patungo kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? At pagka-uwi ko po, sabi ko ni kapatid na Pearl, Mother, kumain ka na? Sabi ko parang ayoko nang kumain. Nabusog na ako sa aking mga nasilayan at magalak na ang puso ko. Ganun po, kapag ang galak ng kapwa mo ay galak mo rin, at ang galak mo ay galak ng kapwa mo, sadyang lagi kang busog. Buhay pa ba ang Diyos? Sapagkat wala kang iisipin na makasasama sa isip mo, makapagdaramdam sa puso mo, kundi sa bawat araw, wala kang masasambit kundi papurihan ng Diyos. Amen po ba yun? At pagkatapos nun, syempre po, unang yugto. Ikinikwento ko po ito sa inyo kasi may mensahe po ito. Ama, anong una kong gagawin bilang pagkatao para limpyahin itong lahat ng ito? Alam niyo po, pinagmasdan ko po ang aming tahanan at sabi ko nga, para nahihirapan akong huminga pag umatake yung allergy ko sa alikabok. Subalit salamat sa Kanya sapagkat kapag minithi niya na ibigay ka doon sa kaukulang gagampanin mo, hindi ka nag-iisa. Amen po ba yun? Lagi niyo pong tatandaan na kapag hiningi mo ang patnubay ng Diyos sa bawat pagtupad mo para sa buhay mo, hindi ka niya pababayaan. At doon po ako nag-umpisa, nilinis ko muna lahat ang sala. Ano po? Sapagkat bilang pagkatao sa karunungang pantao, ang sala po kasi yun po yung bibig. Yung pintuan ng bahay natin, napapasok yun po yung bibig, na kung atin pong pagninilayan, naroon po lahat, nakaugnay para ilabas ng labi mo, yung part ng ulo na yan, andun yung isip mo, ang mata mo, ang tenga mo, at ang labi mo. Amen po ba yun? At pagpasok naman sa kusina, yun naman po yung part ng tiyan mo, at the same time, dadaanan ng puso mo. Amen po ba yun? At pag part naman ng likod, yun na po yung pet, yung isip, para ilalabas po lahat yun. Sa bilang pagkatao po. At lahat po yun ay nabigyan ko po ng kaukulan na pagninilay kung paano ibinigay ng Diyos na binabahagi ko po ngayon sa inyo. Sabi ng Panginoon, anak, napakadaling linisin ang isang tahanan. Amen po ba yun? Subalit ang tanong ko sa'yo, paano kaya mababatid ng mga tao na ang kanyang nililinis na katauhan ay batid niyang mayroon pang karumihan? Siguro po, hindi mababatid basta-basta ng may katawan. Amen po ba yun? Unless na walang magsasabi sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, talaga pong pinagnilayan ko, tama. Hindi mo masasabi ang sarili mo na masama ka pag walang magsasabi sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kagaya po ng tahanan. Kaya mo nasasabing marumi yan dahil nakita mo marumi. Pero yung bahay mismo, hindi makapagsasabi sa sarili niyang, linisin mo ako dahil marumi ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, ang pinakamahalaga sa dakong ito, hindi ka man magsalita. Sabi nga ni kapatid na Berhen, yung inihahasik sa dakong ito, hindi nakabaon. Kundi bawat araw, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, ang mga salitang inihahasik niya, magagamit mo na upang gamitin mong panlinis, hindi lamang sa tahanan mo, kundi tahanan ng katawang lupa mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po, kaugalian na ng mga Pinoy. Nako, magpapalit ako ng kurtina, kailangan yung magandang kurtina, hahanapin mo ngayon yan. Sapagkat kung araw-araw na buhay lang, hindi mo yun maaapuhap. Pipiliin mo yung pinakamaganda kasi bagong taon. Amen po ba yun? At nakita nyo po, iba ang preparasyon ng Pasko at bagong taon. Amen po ba yun? Pag Pasko, naaabalang isip mo na, ano kaya ibibigay ko sa mga inaanak ko? Ano kaya iririgalo ko sa kanila? Ano kaya hahanda ko? Subalit ang bagong taon, anong kaabalahan? Naku, ilang prutas kaya ilalagay ko dito sa lamesa? Ano kaya yung gagawin namin? Ganun po. Subalit ngayon, alam nyo po, ang paanyaya ng ating Panginoon, habang ako po ay naglilinis ng mga sukal na yan, at lahat ng dapat, mayroon pa natitira. Sabi ko nga sa Ama, mamaya Ama, hihingin ko uli. Yung pagkakataon, doon ko po nakita na bakit minsan may mga nilalang nagsasabi na mas gusto nila sa labas.
Pero hindi nila naaapuhat na linisin ang kanilang tahanan. Mas gusto nila sa labas. Samantalang kapag nasa loob ka ng tahanan, ang oras mo maghapon kulang. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, anong nais ko po ituran sa inyo? Tinura ng Ama. Hindi mo maaaring gawin na sabay-sabay linisin ang buong tahanan. Amen po ba yun? Maaaring mawalis mo simula hanggang likod. Subalit hindi mo makakalkal ang kasulok-sulukan nun. Amen po ba yun? Ano na isitura ng ating Panginoon? Alam niyo po, sa dakong ito, kung ihahamping po natin ang ating katawan sa isang tahanan, kung lahat po tayo tatanggap pagluwal ng ating mahal na Apo Kunching, sandaling oras lang, malilinisan tayo. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Na wala kayong makikitang walis at basahan para kayo walisan. Amen po ba yun? Alam niyo po, maghapon na hanggang gabi, inaayos pa rin, hindi pa rin tapos. Boy po ba, Diyos? Alam niyo po, sabi ko nga sa Panginoon, Ama, napakabuti mo. At pagkatapos po noon, siyempre, i-organize mo lahat. Ano na ititura ng Ama? Nababatid ba ng mga nilalang, tayong lahat, kung ano yung pagkakasala ng ating ulo hanggang talampakan, partes ng ating katawan? Hindi natin nababatid. Amen po ba yun? Subalit, kapag ang isang tahanan ay binalangkas mo at hinalungkat mo lahat, makikita mo kung ano yung pangit, makikita mo kung ano yung marumi, makikita mo kung ano yung hindi bagay. Boy po ba, Diyos? Anong ibig sabihin po ng ating Panginoon? Nawa po, tayo pong mga tao sa dakong ito, walang ibang nakalilirit ng kulang sa atin, ng mali sa atin, ng lahat sa atin, kundi tangi ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Boy po ba, Diyos? Mga kapatid, yan po ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon na natanggap ko sa dakong ito. Ang mga hiwaga ng kanyang mga salita, na sabi ko nga, pagkatapos mo ng malinis lahat, ikaw na gumawa noon, aliw na aliw ang puso mo sa pagmamasid. Anong ibig sabihin? Ganun din po pala ang ating Ama. Pag tayo pala'y nalinisan mula ulo hanggang talampakan ng banal na Espiritu sa katawan natin mahal Apo Kunching, ngayong oras na ito, aliw na aliw ang Ama na nakamasid sa ating lahat. Boy po ba, Diyos? Sino po ba ang naglinis ng kanyang tahanan na hindi niya binabinan para pagmasdan? Magtaas nga po ng kamay. Siyempre lahat, di ba? Mula, maaaliw ka, mangingiti ka, sapagkat alam mo na ang pinagpagalan mo, nakita mo na itsura. Ganon din ang ating Panginoon. Ganon din ang ating mahal na Apo Kunching, na sa dakong ito, ang sabi nga ng ating Panginoon, anak, kung paano ang laman ng mga kabinet na yan ay pinagsama-sama mo ang pareha upang kaagad ay makita mo kung kailangan mo, o dili kaya ibabalot mo sa plastic at alam mo kung saan mo kukunin. Ganon din ang Ama sa dakong ito. Lahat ng mga anak niyang humakbang patungo sa dakong ito ay nilikom nyo. Magkakaiba man ang pinagmulan, subalit nang dahil sa Espiritu nagkaroon na isang pandama, kaya tayo naririto. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sa madaling salita po, ano ang naging kaparaanan? Kapag sa isang cabinet nakita mo, ay wala nitong partner, iaalis mo na to. Amen po ba yun? Ay, ang pangit na itong tignan, itatapon ko na ito, susunugin ko na. Ay, ang pangit naman ito, hindi ko na, tagal na pala, may bago pa pala akong ganito, kukunin mo. Ano na isitura ng Ama? Ganyan po tayo mga tao. Pangit man tayo, bago man tayo, matagal man tayo, kapag ang Amang nangalagat, nagalaga sa dakong ito, wala siyang itatapon. Boy po ba ang Diyos? Tao lang ang nagtatapon, subalit ang Diyos kailanman ay hindi magtatapon. Boy po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, maunawaan niyo po yun. Maunawaan niyo po, sapagkat ang pasubalingan ng Ama, ang ilan, sabi ko po kanina, nako, yung mga binigay sa akin, pagsasamahin ko. Sabi ng nanay ko, yan eka yung dati pang bigas, yan eka yung bagong bigas, yan eka yung hindi masarap na bigas. Nay, lahat yan masarap. Sabi ko, pagsasamahin ko sila sa isang sisidlan upang mapuno. Anong naititura ng Ama? Kapag ang Diyos ang pumili sa'yo, walang hindi masarap. Amen po ba yun? Boy po ba ang Diyos? Kundi, sa dakong ito, mahirap ka man, mayaman ka man, mangmang ka man, matalino ka man, hindi ka pinili ng Diyos para itsapera. Kundi sa dakong ito, pinagsama po tayo
upang sa iisang Diyos ay panaligan natin na may isang ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, alam niyo po, nakakaaliw ang sabi ko po kanina. Sabi ko, Ama, nang ginawa po kako ang bahay namin, ang semento, 65 pesos lang. Ngayon, magkano na po ang semento ngayon? 210. Amen po ba yun? So, 3 doble. Ama, kung ang bahay na ito'y ginawa po ngayon, hindi po kami nakakatira sa ganitong bahay. Simple lang pero payak. Hindi po ito sa pagmamayabang, kundi sa pagninilay. Na ang ating Panginoon, kapag po pala siya ang nagplano sa buhay mo, hindi mo rin alam yun mula pagkabata. Kundi mula pagkabata mo, kapag hinubog ka na ng Diyos, doon sa kaukulan na ito yung plano ko sa Diyos, sa takdang panahon ay gagamitin kita, ilalagay ka niya sa ayos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, ko po, marami sa inyo may mga salapi. At kami, wala po kaming salapi. Subalit lang dahil ang ating Panginoon, sabi nga ni kapatid na Berhen, huwag tayong magbilang lang sa mga material na bagay. Natin nakakamta natin na mayroon akong ganito, mayaman ako, mayroon akong ganito. Huwag po. Kundi bilangin po natin mula sa simula, mula pagkasanggol mo, mula pagkabata mo, yung lahat ng ginampanan ng Diyos, pinakamaliit man yun. At hanggang sa mga oras na ito'y mapapahalagan mo, sapagkat mayroon na nag-uulat sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, matututunan mo na ang lahat ng bagay na naganap sa buhay mo, mula noon hanggang ngayon at sa susunod pang panahon, yun po pala ay plano ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, alam niyo po, natatawa po ako. Salamat po, Ama, at sa simple at payak na pamumuhay na ito, mag-ulam man kami ng tuyo, hindi halata. Mag-ulam man kami ng kiri, alam niyo po yung kiri, na ano po, yung chichirya, yung oshi, ang isa sa kamatis yun, hindi pa rin halata. Mag-ulam man po kami ng bagoong at kamatis, hindi rin po halata. Mag-ulam man po kami ng kangkong, hindi rin po halata. Ganyan po ang ating Panginoon, sapagkat habang sumusubot ni ngumunguya po payak na ulam, ang nasasarapan po namin ay ang salitang idinadatal sa aming kaisipan. Buhay po ba? Amen po ba yun? Totoo po yun. Yabang. Siyempre po, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, pinasasalamatan po namin lahat at pinapupurihan ng Ama na may isang Apo Kunching upang hubugin po kami kaukulan sa kabanalan. May isang Apo Kunching na sumuko mula sa taas hanggang lupa upang ibigay ang kanyang sarili tumupad sa ating Panginoon. Salamat sa Ama, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ang panibagong taon na daratal muli ay masasaksihan ang bawat kaganapan na dulot ng Diyos. Alam niyo po, pakiramdam ko po, simula nang ako'y nagkamuwang bilang bata at ako'y naakay sa dahong ito, 8 taon na po ako sa April 5, 2014. Ibig sabihin, ngayon pa lang nagkakaroon ng kabuluhan ng buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Sa loob ng 8 taon. Samantalang, ilang taon ako ngayon? 37. Ilang taon na? 39 years na nag-enjoy sa buhay ng mundo. Amen po ba yun? Na ang daming tinahak, ang daming binata. So, yung 8 taon na yun, kung ikarap ko po ngayon at noon, halos natakpan na po yun. Yung 8 taon na yun, yun po ang nararamdaman ko ngayong galak at hindi ko na naaalala kung ano yung mga pangit pa noon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po mga kapatid, ganun po pala pong positibo sa tuwina ang pagninilay ninyo upang ang bawat oras, ang bawat araw ay kapakipakinabang. Sapagkat doon mo ngayon makikita na higit kalalo magiging masumidhi na paglingkuran ng Diyos. Sapagkat sa loob ng mahabang panahon na ikaw ay namuhay na hindi mo siya kilala, ganap at lubos, ang daming nasayang na oras. Amen po ba yun? Subalit, ngayon po, na alam mo na siya ang pinaglilingkuran mo, kung sa'yo maganap, kung sa ating lahat maganap, sa palagay niyo po ba, lilisan pa kayo? Hindi na. Buhay pa ba ang Diyos? Sapagkat, natakpan na po lahat. Bakit po? Ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon hindi kayang pantayan ng salapi. Ang pagpapala ng ating Panginoon hindi kayang bilhin ng salapi.
Ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon, hindi kayang ibigay sa'yo ng sino man na kapwa mo, kundi sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sadya pong walang katapusan. Kapag ninamnam mo sa isip at puso mo ang bawat salita ng ating Panginoon na magbibigay ng kagaanan ng iyong pakiramdam. Amen po ba yun? Nawa po, lahat kayo, lalo na po yung may mga edad na, alam niyo po, ang panawagan ng ating Panginoon, huwag niyo pong katakutan na ibigay ang inyong sarili ng buong buo. Huwag niyo pong katakutan, sabi ko nga sa inyo, wala akong tinatago sa harapan ninyo. Minsan ang aking ina, nasambit ko nga sa kanya, Nay, ang dami nang namamatay sa kapaligiran. Bilang isang anak na nakakilala sa Diyos, nawa, patuloy mong angkinin sa tuwida na ikaw ay maging mabait. Sabi ko po sa nanay ko, alam mo sagot sa akin ng nanay ko, bakit hindi ba ako mabait? Bakit mo ba ang Diyos? Nasuplada ang mga matatanda noon, ano po? hindi kayang anuhin yung isip nila. Mga kapatid, masarap mabuhay. Sabi nga ng ating mahal na Apo sa tuwina, may mga pagkakataon, nakita mo lang ngayon, pagkabukas na balitaan mo patay. Malakas ngayon, nabalitaan mo bukas, hindi na nagising. May mga pagkakataon na naglalakad kasama po walang, namatay na rin. Amen po ba yun? Sa madaling salita, bakit ko po ito binabahagi sa inyo? Higit alam ng ating Panginoon kung ano yung magiging hantungan natin. Habang mayroon pa po tayong hininga at isip na makagawa, makapagsalita, makapagpadama, samantalahin po natin. Di ba gumagawa tayo New Year's? Lahat naman yun, minsan hindi nasusunod. Ito po ang iwanan ko po sa inyo. Kung may mga bagay man po, hindi po ito isang aral, kundi isang paraan ng aking pagninilay na nais ko po ibahagi sa inyo. Kung may mga kaukulan, kagaya po ng aking ginampanana, may mga bagay akong hinanap, na nakita ko lang siya nang ako'y naghalungkat. Kapain niyo po sa puso, dapat na mahalin ninyo na hindi niyo nakikita. Yung mga dapat na mahalin nyo na hindi nyo napapadamahan ng pagmamahal. Habang may pagkakataon na maaari nyo pa siyang hanapin, mayakap, ipadama nyo po. Huwag nyo po yung ipagkait. Sapagkat sa aking pagninilay, sabi ko nga, mabibilang ko ang aking sarili na isa sa pinakapapalad na alagad ni Apo Kunching. Na nakilala ko po ang buhay na Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. At ang aking sarili bilang isang simple at payak na nilalang na anak ng Ama, maibibilang ko po ang aking sarili na napakapalad ko. Sapagkat sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, na akala ko noon ay walang kwenta ang aking buhay, subalit nabigyan ng kabuluhan ng Ama sa loob ng 8 taon na paglilingkod sa dakong ito, napabilang ang puso ko na alam kong pinahalagahan ako ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kapatid na Rick, alam niyo po, yun po ang katotohanan. Kaya sa bawat pagbabahagi po ng mga alagad, sa katotohanan lang nagpupumiglas ang aming mga damdamin upang ipadama po sa inyo kung paano kabuti ang ating Diyos. Subalit nawarin po, wag lang po nating gawin na panakitbutas ang Diyos. Wag lang din po nating gawin na ang ating Panginoon ay makikilala lang natin kung saan tayo nasasarapan. Wag lang din po nating gawin na ang Diyos ay tatawagan lang natin kung kailan na tayo lang ay nahihirapan. Kundi, bawat minuto, bawat segundo, sa naranasan ko po sa dakong ito, na magwa8 taon ako bilang alagad, sabi ko nga po sa inyo, hindi man sapat ang aming ginagampanan pa, subalit nagsusumakit na patuloy na makatupad sa kalooban ng Diyos, mapapabilang ko po ang aking sarili na ako ay mahal ng Diyos. Sapagkat akala ko noon walang kwentang buhay, akala ko noon aping-api ako, akala ko noon wala nang bukas na maganda naghihintay sa akin. Subalit, nang madako ako sa dakong ito mga kapatid, kahit ngayon lang pa kayo nakatungo, at maramdaman nyo mamaya, pagluwal ng ating mahal na Apo Kunching ang buhay na Diyos, damhin nyo po sa sarili nyo
na mapalad kayong napili na nakarating kayo sa dakong ito upang ipadama ng Diyos kung gaano kayo kahalaga, upang madama ninyo na kayo ay mahalaga, at upang ipadama nyo rin sa Diyos na ang Diyos ay mahalaga. Ganun lang po, wag po natin ibaliwala. At yun po ang nararamdaman ko po sa oras na ito, na sabi ko nga, wala kaming hawak na kahit na ano, walang taglay na kahit na ano, kundi ang lakas ng loob at pag-aaral ng Diyos na hindi kami ang gagawa, kundi ang tutupad at gagawa na gamit lamang ang bawat pagkatao. Kaya mga kapatid, nawa po, sa susunod na taon, na nananalig ako sa Ama, ang pagyabong ng kaganapan na ang lahat ay magtiwala sa banal na Espiritu ay maganap na. Paniwalaan po natin na ang Diyos ay buhay, na kung sa dakong ito kayo'y nakadama, huwag na kayong lumisan. Na sa kung sa dakong ito kayo'y nakadama, patuloy niyong hanap-hanapin ang buhay na Diyos ay naririto. At kung sa dakong ito kayo'y nakadama, madabig kayo sa tuwin ng paglingkuran siya sa paraan na gusto niya at huwag sa gusto natin bilang tao. At ito po, mga kapatid, ang paanyaya ng ating Panginoon. Damhin niyo ito sa tuwina sa puso niyo na hindi kayo nag-iisa. Bagkos, ang ating Ama, sa pangalan ng Kristo, sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu, kailanman ay hindi binigyan ng patlang na maputol ang pakikibahagi sa tao, kundi sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, tuwiran po niyang inihayag ang katotohanan upang ang mga anak niya na saradong isip at puso ay mabuksan sa pamamagitan ng salita. At yamang tayo nabuksan at inangkin natin at kilala natin ang Diyos, gawin po natin na maging extension ng Diyos. Upang sa pamamagitan po natin, hindi makalimutan ng tao ang Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat hindi nga po siya bababa, kundi kung paano tayong hinubog sa dakong ito bilang mga anak ng Ama sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, gawin po nating maging karapat-dapat na maitupad at makatupad po tayo sa kalooban ng Diyos, sapagkat hindi tayo ang gaganap, kundi ang Diyos ang tutupad. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po kay Mami Maris. Ngayon naman po, ang susunod kong tatawagin ay isang Caps upang alayan tayo ng isang awitin, si Caps Magno. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay mag-aalay ako ng awit. Una sa ating banal na Espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching, at sa inyong lahat, mga alagad, mga tagasunod, mga pasyente, at sa ating mga kapatid na choir, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid na Cap! 1, 2, 3! Salamat po. Ang awit ko pong ito ay sa ating lahat. Ang hiwaga ng aking damdamin, ngayon ko nalaman,
ikaw ang dahil at tuluyan di ko mapigil sa nais kong ikaw ay makapiling. Magmula nang kita'y makilala, larawan mo Kristo, tanglaw nyaring buhay, ang landas ng aking kapalaran, warit nagliwanag at makakamtan. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panata kong tunay. Hanggang sa huling tibok ang puso ko sa'yo lamang. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panata kong tunay. Hanggang sa huling tibok ang puso ko sa'yo lamang. Salamat po. Maraming pong salamat. Jesus, magmula nang kita'y makilala, di na napawi sa aking alaala. At kung tayo'y magkalayo, Jesus kong mahal, luhay di na natuyo sa aking mga mata. At kung sa iyong dambana may dumapong ibon, Jesus, kausapin mo at ako ay yaon. Nagbabalik sa'yo't umihingi ng lingap, sugat ng puso at ang dibdib ko'y wasak. O Jesus kong mahal, patawarin mo ako ay susuyuin kita at mamahalin, magpahanggang libing. O Jesus ko, mahal kita habang ako'y may hininga, ang puso ko't kaluluwa ang may-ari. Ikaw divine mercy. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kap. Ang susunod ko naman pong tatawagin ay isa kong pong kapatid na alagad, mag-aalay din ng awitin, si kapatid na Pilar. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga pong muli sa pahapon na pong ito. Ang awitin ko po ay alam ko po, alam ninyong lahat.
Kaya inaanyahan ko po kayong sabayan niyo po ako sa pag-awit. Maligayang bagong taon po sa lahat. Awit po tayong lahat ha. Pampagising lang po ito para paglabas ng ating minamahal na po Conching, gising na po ang ating diwa. Tayo pong lahat. Ang Pasko ay sumapit ng magagandang himig dahil sa ng Kristo'y may tatlong haring nagsidala at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y mangagsiawin habang ang mundo'y nahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Pagmamahalan atin sundin ang itong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon at magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay mahalan, ating sundin ang gintong araw at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Thank you. Thank you po. Marami po ditong marunong umawit. Di po ba? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. At ngayon po ang aawitin ko pang isa ay bilang pasasalamat po sa ating Panginoon sa buong taon na tayo po ay kanyang patuloy na inaakay, patuloy na tinitipon sa dakong ito. At ito po ang huling gawain natin sa taong 2013, kaya nais ko pong pasalamatan ng ating Panginoon. Sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabatihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Oh
buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi na liligaw ang buhay kong ikaw siyang tanglang. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw ang buhay kong ikaw ang siya nagbigay. Salamat po. Maraming salamat po, mga kapatid, sa maganda niyong tinig. Ngayon naman po ay meron pa pong isang choir na gustong mag-alay ng isang awitin, si kapatid na Melda. Papurit pasasalamat po sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko. Binabati ko po kayo ng masaganang bagong taon. Sana po maging masagana ang taong darating sa ating lahat. Bago po ako umawit, nais ko pong magpatotoo sa inyo. Ako po ay mayroong karamdaman na hindi mapaliwanag ng siyensya. Kasi po, every time na magpa-check up ako, wala pong makitang sakit sa akin. Normal po. Pero ang nararamdaman ko po sa katawan ko ay lagi pong, minsan po, ang leeg ko neto, namamaga po, bumubukol pong ganon. After that po na ako'y magdumi, wala na po yon. Tapos po, makirot na makirot po itong aking mga paa. Yung ano ko, hindi ako makalakad. Pinipilit ko pa rin po lumakad dahil kinakailangan. Tapos po, last summer, pansin po siguro ninyo ako, hindi ako lagi nagpupunta dito. Kasi po, nagpa-doktor ako. Bilang tao kasi talagang hirap na po ako. Mentras po ako umiinom ng gamot ng doktor, nanginginig po ang buong katawan ko. Ang ginawa ko po, nagpahinga ako sa bahay. Pupunta po ako dito, magpa-practice ako. Pagkatapos po ng practice namin sa choir, mamamagana naman po ako. Yung po liig ko, ganon. Tapos papahinga lang po. Tapos sabi po sa akin mga kasamaan ko, magpabanyos ka kasi. Kasi yun ang gamot mo. Eh sabi ko, po, magpapabanyos po ako. Tatawa po si Apo sa akin, papabanyos ka, tapos mag-electric fan ka. Bilang tao po talagang, kasi kung minsan pasaway po talaga tayo. Eh, alam po ng Apo talagang siguro na hindi pa po time na ako'y magbanyos. Dumaan po ang, malapit na po ang magpasukan. Sabi ko, makakapagturo kaya ako? Sabi ko gano'n. Sabi ko gano'n. Sabi na, makakapagturo ka? Sabi gano'n sa akin ni Apo. Bago po magpasukan, pupunta po ako dito. Tapos, Apo, pwede na po akong mag-practice kasi po hindi na po masyadong namamaga ang aking leeg. Sabi nga,
nasa sa'yo yung kapatid. Sabi nga ganun. Tapos po, nagbabanyos na po ako mag-isa. Hinaangkin ko po. Gagaling na po ako. Gumaling naman po ako. Bago po magpasukan, talagang nagaling na po ako. Kaso po, eto. Mag-Christmas vacation na naman po. Dumating na naman po yung hindi ako makalakad. Nag-Christmas parade po kami ng mga bata. Sinusundan ko po yung mga bata, ganyan po ako maglakad sa daan. Ganyan po. Talaga pong ganyan ako maglakad. Tinitingnan po ako mga co-teacher ko. Naku, si Ma'am Melda talaga namang matanda na. Batang-bata pero matanda pa sa amin kong maglakad. O, sige po, naglalakad po ako. Pagbabalik po namin after parade, malakas po ako maglakad. Nung pong naupo na ako, ayan, hindi na po ako makatayo. Kinabukasan po, nag-Christmas party na naman po kami. Kami pong mga teacher. May performance po kami. Hindi ko po pinalata sa mga kako-teachers na talagang masakit ang aking nararamdaman. Ama, kayo na po ang bahala kasi sa akin nakaatang yung aming pag-perform dito sa aming munting Christmas party. Gabayan niyo po ako, sabi ko. Nakaraos naman po kami. Yun po, kinabukasan, Christmas party naman po namin ng mga bata. Talaga po nung natapos ang Christmas party naman ng mga bata, mag-aayos na po ako ng room ko kasi kailangan po after nung Christmas party, ayusin mo ulit yung room mo. Nakita po ako nung aking kako-teacher, umiiyak na po ako. Bakit, Ma'am Melda? Masakit na talaga yung pa ako, hindi ko makilo, sabi ko. Tapos sabi niya, alam ko na yan, kukuha ka na naman ng atswite. Hindi po talaga ako nahihiya sa school. Nagpapakuha po ako ng atswite, tinatapal ko dyan. Tapos po, yung dahon ng guyabano, lagi po alam po nila doon sa school ko, talagang mayaman po, sagana po kami sa gamot na ginagamit natin dito. Kaya po ang tawag sila sa akin, si teacher may aning-aning, sabing ganon, aning-aning po ang tawag nila. Hindi po ako nahihiya, talaga sabi ko, doon ako nananalig, doon ako naniniwala na sa pamagitan ng dahon-dahon, huwag niyong pagtawanan, diyan ang kagalingan natin, sabi ko po sa kanila. Kaya nga po yung ibang mga nanay, teacher, ano ba iniinom mo? Hindi, kasi subukan niyo kako, dahon lang ng guyabano at pandan, at saka pag may nararamdaman kayo, tapalan niyo kako ng atswiti din eh. Pag may sugat ka naman kako, lagyan mo ng dahon ng oregano. Napakarami ko na pong natulungan doon po sa pinagtuturuan po. Kahit na po ako'y yung po loob kong natututuhan dito, na isi-share ko pa rin po. Kaya po, kahit na po wala ako dito, meron po akong gampaning iba. Alam po ng Ama, siya pong nakakabatid ng lahat. Kaya po siguro ngayon talagang sabi ko, Diyos ko, gusto ko talagang mag-share ko. Ikaw ang mamamaraan para maibahagi ko yung gustong-gusto kong awitin na minsan po kasi, nag-aano po ako sa computer, gusto ko po talagang pinakikinggan itong awitin nito. Ito po'y hinahandog ko sa ating lahat. Sana po tumimo sa ating puso. Malapit na namang lumubog ang araw, ang buhay mo, wala pa ring kabuluhan. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kang isang tupang ligaw. Di po ba totoo po yung awitin na yon? Kung wala po si Kristo sa ating buhay, kagaya ko po, saan po ako pupulutin? Palagay ko po, di ko po alam ang buhay ko kung hindi ko po nakilala ang Divine Mercy before na namatay ang aking mister. Kasi po siguro talagang hindi ko makakaya. Kaya po sabi ko, lagi po nilang tinatanong, Ma'am, bata ka pa, bakit di ka mag-asawa? Sabi ko, hindi na. Kasal na ako, kagaya po ngayon, may engaged ring na po kami ni Jesus. Bago po, nung pong umawit po kami, ngayon pong simbang gabi neto, inabot po sa akin ito, singsing neto. Pinabibigay daw po ni Apo. Una pong inabot sa akin ng mga kapatid ko na choir, bakit ka ako black? Sabi ko, black itong singsing neto, bakit napunta sa akin? Meron po palang kahulugan. Tingnan niyo po ngayon yung singsing neto. Anong kulay na po? Kung nakikita niyo po yung singsing ko, anong kulay na po?
Ang tingin ko po kasi ngayong araw neto, ang singsing neto, kulay pink. Sa akin po, iba-iba po tayo ng pandama. Ito po yung singsing. Kaya sabi ko, si Jesus lagi ang kasama ko, napatunayan ko, talagang engaged na kami. Okay po, salamat po at maraming sa inyong makukuwang biyaya kung taus-puso tayong magpapasalamat sa bawat bagay na ating natatamo. Ngayon naman po, ngayong taon nito, inilingin po sana natin na sana tayo pong lahat ng mga anak niya, tayo po'y pagpapalain niya at gagabayin niya sa bawat oras, minuto ng ating buhay. Ito lang po ang aking maibabahagi at maraming salamat po.